Isang gabi, halos magsarado na ang panaderya nila. Ang dating buhay na negosyo ay nangana, ang mga hurno ay malamig na. Ngunit makalipas ang 3 taon, ang maliit na tindahan sa Marikina ay naging isang sikat na brand, ang kanilang mga tinapay ay hinahanap-hanap sa buong Pilipinas. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Sa edad kong 24, pakiramdam ko ay pasan ko na ang buong mundo. Lumaki ako sa Marikina, sa piling ng aking lola, si Lola Nena. Ang panaderya niya, ang Di Lola Nena's Pandesal, ang bumuhay sa amin. Mula pa noong bata ako, amoy sariwang tinapay at kape ang umaga ko. Pero nitong mga nakaraang taon, unti-unti nang nawawala ang mga customer. Hindi na uso ang pandesal at ensaymada ni Lola Nena. Puro milk tea at fancy cakes na ang hinahanap ng mga tao. Araw-araw, nakikita ko ang pagod sa mga mata ni Lola Nena habang naghihintay siya ng customer na halos wala namang dumarating. Ang dating masiglang panaderya ay tahimik na. Ang ipon niya, unti-unti nang naubos para lang mabayaran ang upa at mga tauhan. Walang kuryente minsan sa gabi dahil sa delayed na bayad. Hindi ko kayang makita si Lola Nena na nalulungkot. Alam kong kailangan kong gumawa ng paraan kahit hindi ako marunong magluto ng tinapay. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Nena, kailangan na nating mag-isip ng iba. Wala na tayong puhunan para sa susunod na buwan. Lola, huwag kang mag-alala. May naisip akong paraan. Anong paraan, Apo? Ilang taon na akong nagluluto, alam ko na ang takbo ng negosyo. Wala nang pag-asa. Lola, may internet tayo ngayon. Hindi na lang sa harap ng tindahan tayo magtitinda. Ano nang ibig mong sabihin? Sino ang bibili ng tinapay natin sa internet? Maniwala ka lang sa akin, Lola. Gagawin nating sikat ulit ang Lola Nena's Pandesal. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Ang una kong ginawa ay gumawa ng Facebook page para sa Lola Nena's Pandesal. Kinuha ko ang pinakamagandang litrato ng mga tinapay ni Lola. Sariwang pandesal, malinamnam na ensaymada, at ang signature cheese roll niya. Sa simula, iilan lang ang nagla-like at nagko-comment. Pero hindi ako sumuko. Gabi-gabi, nag-aaral ako ng digital marketing sa YouTube. Paano mag-promote, paano kumuha ng magandang litrato, paano makipag-ugnayan sa mga customer online. Kinumbinsi ko rin si Lola Nena na subukan ang ipasalubong box na may iba't ibang klaseng tinapay. Para kasing, alam nyo na, kung bibili ka ng isang piraso lang, hindi mo matitikman lahat. Isang hapon, habang nagpo-post ako ng mga litrato, may nag-comment na isang food blogger. Naisip kong mag-message sa kanya at nag-offer ako ng libreng tinapay para i-review. Nagulat ako nang pumayag siya. Pagkatapos ng review niya, nag-viral ang Lola Nena's Pandesal. Sunod-sunod ang mga order. Umabot sa puntong kailangan na naming magdagdag ng tauhan at bumili ng mas malaking hurno. Apo, totoo ba to? Ubos na naman ang tinapay natin. Opo, Lola. At may nag-order pa mula sa Makati. Gusto nilang i-feature ang pandesal mo sa event nila. Salamat, Apo. Akala ko, tuluyan nang mawawala ang pangarap ko. Ikaw ang nagbalik ng buhay sa Lola Nena's. Tayo po ito, Lola. Ang galing mo pa rin magluto. Ngayon, mayroon na kaming 5 branch sa Metro Manila. Ang Lola Nena's Pandesal ay hindi na lang isang maliit na panaderya sa Marikina. Isa na itong sikat na brand na kilala sa buong Pilipinas. Si Lola Nena, masaya na. Nakikita ko na ulit ang dating ningning sa kanyang mga mata. Patuloy pa rin siyang nagluluto ng kanyang mga paboritong recipe, at ako naman ang namamahala sa negosyo. Nakikita ko ang mga ngiti ng mga customer habang bitbit nila ang aming mga tinapay. Minsan, naiisip ko, kung hindi ko lang sinubukan, siguro ay sarado na ang Lola Nena's Pandesal ngayon. Ang social media ang naging tulay namin sa tagumpay.
Mula sa halos pagsasara hanggang sa pagiging isang household name. Ang kwento ni Lola Nenas Pandesal ay patunay na sa bawat pagsubok, may nakatagong oportunidad. Sa sipag, tiyaga, at paggamit ng makabagong paraan, ang isang pangarap ay maaaring maging totoo. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.